online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Sa patuloy na pag-aati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedikasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa patuloy Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
It's Cope With Me time na. Oras na to give yourself some love. Huminga, mamalandong, ngan sudlo naton kalugaringon para makakope sa daily stress sa aton kinabuhi. Updiak diyo bumiyahe, nga ni-navigate an ups and downs an kada adlaw nga kinabuhi para makita ang kusog nga adila permi sa aton kalugaringon. Mao sa mga nag-break pala o sa mga may ginpipinsar nga problema o sa mga karuyag mamiling guidance o comfort, adi an Cope With Me para updan ka. Remember, waray problema nga dako kung ato na ato bangon san kaisog, pagpaid, ngan kahibaro nga may ada mga tawo, nga dala permi na mamati, ngan mag-cope with you. Mao, get ready to tune in, abrihian niyo kasing-kasing, nga napod kita lumayag pakadto sa self-discovery, personal growth, ngan resilience. Dinhila sa Cope With Me. Aton oras, 11 minutos sa naglabay sa alas 3. Hello, beautiful souls, and welcome back sa Cope With Me. I'm your on-air companion, Suzette Pratencio, kaupod niyo permi sa journey called life. Ngan kaupod naton sa Master Control, si Ramamonet Perito, si Joven Cardenas, ngan si Kuya Israel Gonzalez. Maupay nga kulop sa iyong atanan, maupay nga Martes, sa nga tanan nga namamati sa aton yan sa radyo, ngan mga namamati ug naghihiling sa aton mga social media accounts sa Facebook at Radyo Pilipinas Kalbayog, ngan sa YouTube at Radyo Pilipinas Kalbayog. So once again, welcome sa aton programa yan na nga alas 3. So hopefully nga tanan kita in medyo naka-adjust na, diba? San pagteka ang sa natin pagtrabaho kakulop, diba? So, yan na, Tuesday, siguro medyo di good busy kumpara sa Monday. Pero para sa iba nga mga busy lagi hapon, busy-busyhan lagi hapon, it is now the time nga mag-relax ka mo, magpahuway kadalihan, huminga, mao, san siningaton time of relaxation, opden kita sa Department of Health para sa aton 3-minute mindful breathing. Humanap ng isang komportableng pwesto. Dahan-dahang ipikit ang iyong mga mata at ilapag ang iyong mga kamay sa iyong tuhod. Ituon ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa kung saan ka man nakaupo o nakasandal. Pakiramdaman ang bigat ng iyong katawan sa iyong inuupuan. Siguruhing tuwid ang iyong likod at komportable ka. Huminga na malalim. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Habang patuloy kang humihinga ng malalim, i-relax ang iyong balikat, ang iyong tiyan, ang iyong mukha, ang iyong mga kamay, pababa sa iyong mga binti at paa. Bigyang pansin ang mga ito at dahan-dahang bitawan ang anumang tensyon. Ngayon, muling ituon ang iyong atensyon sa iyong paghinga. Obserbahan kung paanong dumadaloy ang hangin papasok sa iyong ilong, papunta sa iyong lalamunan, patungo sa baga, at palabas muli sa iyong ilong. Bigyang pansin ang bahagyang pag-angat at paglubog ng iyong dibdib at tiyan sa bawat inhale at exhale. At subukang gawing natural lamang ang paghinga at mag-relax. Ngayon, pagtuunan ng pansin ang pakiramdam ng iyong paghinga sa iyong ilong. Pakiramdaman ang iyong hininga habang ito'y pumapasok at lumalabas. Mag-focus lang sa pakiramdam na ito sa tuwing paghinga at paglabas ng hininga.
maaari mong mapansin na malamig ang hangin pumapasok sa iyong ilong at mas mainit naman ang lumalabas na hininga. Kapag napaisip sa ibang mga bagay o kung may mga bagay man na nakaka-distract sa iyo ngayon, bigyang pansin lang na ito'y mga naiisip mo lamang at bahagyang ibalik ang iyong atensyon sa iyong paghinga at huminga ng malalim at ilabas. Pansinin ang unti-unting paghinahon ng iyong katawan. Pagtuunan ng pansin ang iyong paghinga at payagang dumaan ang mga ibang laman ng iyong isipan at mga nararamdaman habang tuloy-tuloy ang paghinga. At kung ika'y handa na, ibalik ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa iyong inuupuan o sinasandalan at dahan-dahang imulat ang iyong mga mata. Alright, adto naton 3-minute mindful breathing tikang sa Department of Health. Ngan sa pagkayana, kadi naman kita sa aton ikaduha nga cope with me habit, sudlon naton na naton kalugaringon mag-journal kita. Para sa aton journaling prompt, yan ang kulo pa naton pakiana, what part of you feels borrowed? O trohon ko, what part of your life feels borrowed? So nini nga aton journaling prompt giniimbitahan kita nga mamalandong sa mga areas or parte sa naton kinabuhi nga bagan feeling naton diri kitan may tagiya bagaban ginhuramla naton ito iton nga parte sa naton kinabuhi. So pinaagi san pagpamalandong san sini nga aton journaling prompt siguro makikita naton it may point out mga sitwasyon nga kundiin kita inabubuhi sa expectations san iba nga mga tawo mao nga bagan feeling naton na naton kinabuhi hinuramla naton kay diri aton kalugaringon nga decision or expectations an aton gin kakadtuan So for example, ang pagsunod sa aton career path o lifestyle o belief system nga kundiin diri naton ini masisiring nga aton ginpili pero bagan ginkuha lang naton sa iba o bagan gin pamanala sa aton pamilya o sa sosyedad It could also mean mga siguro temporary mga temporaryo nga mga papel o possessions nga imo gin kakaptan for now nga bagabaan as if ginuhura mula ito sa iba o mga identity nga kundiin siguro gin-adapt mula because maybe of peer pressure para makafit ka sa society o makafit ka sa imo circle of friends or animo sa mga tawo nga nakapalibot sa imo so siguro maiton nga nag-adapt ka sa ibang personality may dayton actually tawag sa ring sara personality chameleon ito iton mga bagan nag-iiba ka nga hindi rin mo napapakita ang imo authentic self. So, on a deeper level, nga aton journaling prompt bulig ini nga magkamayada kita sa kamalayan o sa awareness kung paano ang kinabuhi o oras o oportunidad panano iton sira nga danay bagan hinuramla naton since ang kinabuhi man gud everything is temporary nga everything is fleeting, diba? Naglalabay laan ang tanan. So nini nga aton journaling prompt imbitasyon ini nga aton kitaon and for us to really take notice sa mga area nga kundiin siguro you may not feel bagan authentic, fully authentic. Ngan kung nano nga mga aspeto sa imo kinabuhi and feeling mo temporary o conditional and how you might begin san pag-shift diba san feeling mo nga bagan hinuramlahan to something you will feel that it is truly yours and maybe makakabulig iton for you to finally live the life that is most authentic para sa imo. Aton oras 20 minutos sa naglabay sa alas 3 mabalik kita sa aton programa
Ngan sa aton pagbalik, mag-share sa iyo sa nakon short poem nga ginsurat sa taon 2020. Sa pagkaya na, adianay, an pipira nga mga pahinomdom. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ng ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Aton oras, 21 minutos sa naglabay sa alas 3. Kamo in padayon nga namamati sa Copa with me. Denhela sa aton estasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. Ngan sa pagkena, sureng ko nga ni kanina antes kita nga mag-break in may dak sa iyo babasahon nga halipot nga tula nga ginsurat ko sa doon April 23, 2020 nga hinauton ta nga anini nga tula makaghatag sa iyo comfort, and later on aton pagharampangan and usa nga topiko nga nakuha ko based sa sini nga tula. So diri na journal entry ako ni share kaya nakasanayan man gud nga pag Tuesday journal entry, but ini nga tula ang titulo Apathy. The book lay on the bed, half opened. The girl, wearing a flowery dress, sat in the corner of the room, basking in the warm sunlight seeping through the window. One could only wonder the strange thoughts she's supposedly thinking. Unmoving, still, gazing into the distance, she thumped her chest, forcing her heart to beat. Listened to every sad song she could listen, rocking her brain to wonder and remember every painful memory it could think. Still, the eyes didn't shed a single tear, unmoving, unfeeling. So that was the short poem ang hugutela tasin very short nga tula nga ginsurat ko sa April 23, 2020 nga gintituluhan ko Apathy. So sa aton pagharampang I have realized san ginbasa ko itong otrong poem is that na ako na-realize that sometimes truly in stillness, it doesn't always mean nga you are at peace, or stillness doesn't always equate to peacefulness So an iton nga aton nga tula ato ko nakita nga okay, even though we sometimes feel bagan we are still bagan kalmado, pero susulod nga yan diri so mo ito na kon pakiana sa iyo yan sa aton discussion about stillness kung paano ang stillness how panano iton nga bagan peaceful on the outside but iton in may dangayan sa storms o kasamo sa sulod sa sulod sa inner psyche san usa nga individual when quiet isn't peace. So pakaya na ako sa iyo naka-experience na ba ka nga kundi may ka mo nakita nga usa nga tawo nga nalingkod siya bagan nakasiring ka mga kakalmado niya, diba? They look so calm and peaceful. Pero diri kita antigo ngayon that behind sana nga bagan tranquility or stillness nga aton nakikita sa nga tawo. Pero sa
sa sulod ngayon sa niya kalugaringon maybe they are battling, diba, era mga thoughts o problema or carrying mga burdens or memories nga medyo mabugat nga era gindadara. So that is why stillness it can be deceiving sometimes because it can look peaceful, diba? And quietness, it can look peaceful. But sometimes, ito ngayon, it hides a storm. So, again, didi, yan na, aton pagharampangan, how stillness on the outside, there is na, karayog singon, na may daka peace within, and aton i-explore, kinano nga na hinabu ini, ngan panano naton makita ini sa aton kalugaringon, ngan sa iba nga mga tao, and what we can do when silence, when quiet isn't peace, and it feels more like a storm than serenity. So, when we think of stillness, diba, usually in aton good sana napipicture, diba, or stillness, tranquility, aton sana na pipicture, usa nga tao, diba, nga bagan tranquila, kalmado, or baga nagme-meditate, diba, stillness, iton. Pero there is another kind of stillness, the one nga diri matikang from peace, diba? Pero matikang sa exhaustion and sobrang kabutlaw na it's when ikaw you stop moving, bagan you're just still not because relax ka, but because siguro masyado ka na nga butlawan, nabubutlawan ka na to even move or to fight, It's when your face, bagan kalmado, it looks calm, pero mo mind ngayon imo pinsar, damo nasulod sa imo pinsar. Or when your body, bagan it sits still, kalmado, pero imo kasing-kasing, it feels heavy kay sandamo nga imo gindadara siguro nga worries, o problema. So this is the stillness of holding everything inside, the stillness of storms o kasamok sa sulod sa kalugaringon san usang individual. So kay nga danay gintatago nato nito, di ba? Kasi when we are still, but it isn't because of peace, usually the reason is iton gintatago nato niton nga kasamok nga ada sa sulod sa aton kalugaringon. So damo nga rason pwede siguro protection, 'di ba? Sometimes nadiri kita nga may baruan sa iba nga mga tao kay nadiri kita nga mag-worry sira sa aton, or also it can be a protection lot sa imong kalugaringon, maybe because you don't feel at peace to share your burden, or you don't feel safe to share your burden. So ikaw kitain nagbubutang nalasan maskara nga okay yan nga tanan, diba, nga you are at peace or you are calm. Pando siguro an exhaustion, butlaw ka la, so and pag kontra or pag-fight sa nimo emotions and everything that you're thinking, it can take a lot of energy, So, sometimes sa sheton nga, we shut down and we just sit still, diba? Pantulo, pwede nahadlo ka ta sa judgment, diba? Maybe nahadlo ka mo nga i-judge an iyo feelings, diri maintindihan sa iyo feelings, despite nga nag-explain ka na. It can be quite painful, diba, danay nga nag-explain ka na, ginlalaygay mo na nga tanan, pero bagan dire ka lagi hapon na intindihan sa mga tao, So that is why we put a calm demeanor, and we hide the storm inside. Nga lastly, pwede liwat ini, coping mechanism manggudla, diba? Some people mas nakaka-cope sira with life better, when naghihilom la sira, diba? Mas safe sa era nga they go through challenges quietly, than trying to constantly bagan explain, or shout to the world what they are going through. Pero inin ka maturuan, and storms, and kasamok that you are feeling inside, dito nawawara just because gintatago mo ito, gintatago mo sa ibang mga tao, ngan gintatago mo mismo sa imong kalugaringon. Iton, they stay inside of us waiting for a chance to be acknowledged, and once we acknowledge them, for me, that is the time that we can
cope better, nga that is the time nga siguro ang healing process magtitikang, diba? Kay panano magtitikang ang healing process, kay kung diri ka natuod, nga may adasan wound, may adasan samad, diba? So, panano nga ma-recognize anini nga mga hidden chaos o hidden storms, diba? Mga nakatago nga mga kasamok sa imo kalugaringon ngan sa iba nga mga tawa. No, siguro mga simple signs nala siguro ton nga bagan zoned out ka permi. Oo, you feel calm pero not because that you truly feel at calm, pero bagan out of focus ka lang, you are always bagan distant ka sa ibang mga tawa, no? May the feeling of detachment. Not in a peaceful kind of way, but because bagan you just don't feel anything, maybe because you are so overwhelmed by what is happening inside and outside of you. Panduha, pwede siguro usang a sign that you need to look out for, siguro ito nga you are always trying to do things para lang maka-feel ka that you are feeling something. So siguro namamati ka mga sad music, pero may mga grabe nga mga istorya, mga makatarangis or some trigger alert, maybe you are doing mga ito na mga coping mechanism nga kundi ginpapasakitan mo imong kalugaringon just for you to feel something, so ito nan mga signs that you are still, but inside, you are not calm, and you are screaming, there is a storm inside of you. So, paano nga maka-cope kita sa sining storm, and if you are experiencing this yourself, right at this moment, sa siningatak na sa imong kinabuhi. So, adian pipera nga mga tips nga maihatag ko sa iyo to ease the storm inside of you. Una is an awareness, diba? Name what you feel. So, inigod permi an first step, kasi talaga awareness is the first step towards healing. That is for me, Kasi, again, how can you address, diba? How can you start to nga bulngon an usa nga butang kay kun diri mo siya nakikita, diba? So mao nga you name what you feel, diba? Miskan diri ka nahingatangis, miskan bagan waray ka na feel, simply say nga okay, bagan I feel heavy, bagan feeling ko detached ako, I feel empty or whatever, just name what you feel, and it will surface kung ano gud nimo na feel. And that's what happened to me, san ginsurat ko adto nga poem. So for me, it is a very good start, diba? Panduha is to write it down. So, pag journal ka mo, di ba mo kinahanglan san mga fancy, mga hilarom nga mga English nga words o mga waray nga mga hilarom, just simply write what you are feeling. And I tell you, it is a really very freeing nga exercise nga kundiin mas naging in touch ka sa imo emotion ngan sa nahihinabo ngan sa imo thought process liwat, and it is very revealing kung sino ka, ngan mas nakikilala mo imo kalugaringon. So write it down. Pantulo is to find a safe outlet. So pwede pwede you express yourself siguro pitagisan musika, arts or exercise or prayer, whatever helps nga kundiin ma-express mo an imo feel when words doesn't arrive, or dire ito na explain nga imo feelings and words, diba? So for example, an exercise, diba? Maybe mas ma-express mo an imo kalangot, diba? Mao nga nakabuhat ka na sa 100 kilograms nga barbell kay mo kalangot na to mo na express, joke lang to, but then pwede ito na, so pwede arts, creative exercises, prayer, exercise. Usa pa nga pamaagi is pag-share sa usa nga tawo nga kundiin talaga nga imo tatapuran. So diri mo man kinahanglan i-explain an nga tanan, sometimes an pag-share lang nga okay, diri akin na okay, diba? I don't feel well, diba? So pwede iton makabulig na nga medyo maibana na niton nga burden nga imo dadara-dara. And lastly, of course, be patient sa imo kalugaringon. And storms, ito nga quiet chaos inside of you, diri ito mawawara overnight, waray magic recipe nga
papawarasan sa na nga imo na feel, you need to go through it, sometimes very slowly, it can take a while, but iton may hinabo iton, and sometimes stillness is necessary, pero ang healing iton, it comes in small ways, small movements, and sometimes it can be a grueling process, nanay makure siya, maiha siya nga proseso. You need to be patient sa imo kalugaringon. Again, storms don't clear overnight. So, sa pagtatapos sa sininga aton segment, karag ko pa hinumdum sa iyo, nga just because, sa nga tao, they look peaceful, diba? Pero it doesn't mean nga waray sira gindadara sa era kalugaringon. It doesn't mean that they are not carrying burdens or storms inside of them. Ngan ikaw liwat, diba? Makaka-relate ka sana. And if you are that person, sitting still, diba? Quietly, unmoving, ngan imo silence, doesn't make you weak, It just means nga siguro may dakagindadara nga talaga nga makuri, may dakagindadara nga mabugat. And lastly, I want you all to remember nga the storms, although it doesn't clear overnight, pero storms do pass, diba? Naglalabay manggudlain ni Sera, diba? Didi nga ni sa Pilipinas, damo kita nga mga bagyo, literal, diba, nga naglalabay. So, figuratively, ang storms, that chaos inside of you, it will pass. Maglalabay iton gihapon, and when they do, iton nga stillness, nga imo na experience, stillness that doesn't come from peace, ma-transform iton into something, from a mask of pain into a true moment of peace and tranquility. Aton oras, 24 minutos na laan nagpapabilin. Antes magalas 4, mabalik kita sa aton programa pagkatapos lasan pipera nga mga pahinomdom. Hindi na lang sa sariling bayan ay papamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia. At ang kanilang likha, bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. Aton oras, 38 minutos na laan, 38 minutos ang naglabay sa alas 3. Kamuin pa dayon nga namamati sa Cope with Me, your safe space on air only here at 882 kHz DYOG Radio Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. Ngan sa pagkaya na mag-good vibes kita sa pipera nga mga good news. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Para sa aton siyahan nga good news, Pilipinas ginmarkahan ang 58th ASEAN Anniversary Sun Tree Planting. Nagkatitiro kan mga ambassadors ng opisyal tikang sa ASEAN member states, Timor-Leste nga ASEAN Dialogue Partners sa usa nga tree planting activity sa Makiling Botanic Gardens, Laguna, kasumpay sa 58th ASEAN Day. Gindumaran aktibidad ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ng ASEAN Center for Biodiversity
University Executive Director Jerome Montemayor sa ilarom sa tema nga towards an inclusive and sustainable ASEAN future. Sa iya mensahe, ginpahayag ni Lazaro ang kahinungdanon sa pagproteher sa ecosystem ngan kooperasyon sa ASEAN para sa mas maupay nga kalibutan. Samtang ginpunto ni Montemayor ang pagbubligay kontra sa gintatawag nga triple planetary crisis, pollution, climate change ngan pagkawara sa biodiversity. Ang mga bisita personal nga nagtanom sa native nga species sugad sa bagtikan sa plungan nga yakal nga ginpahimangno sa Makiling Center for Mountain Ecosystems. Dugang panaton nga good news, kaso sa ASF masamubo yan nga tuig 2025. Nagbahayag ang Department of Agriculture o DA nga mas naghamubo ang kaso sa African Swine Fever o ASF yan nga tuig kumpara sa kaparehas nga panahon sa tuig 2024 bisan pa may gutiay nga pagdamo siniya na nga bulan. Sumala sa Bureau of Animal Industry umabot na sa 51 ang ASF affected nga barangay tubtob Agosto 7 tikang la sa 28 sa Hulyo 11. Pero masubos ini kung nagkukumpara sa kadamosan kaso sa Don Agosto 2024. Sumalakan DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa diri na ginlalauman ang parehong resurgence sugad sa nahinabo sa tuig tungod sa vaccination rollout ngan mas istrikto nga border measures. Kadaman sa mga naapektuhan yan na inaada sa Bohol, samtang may adagi hapon kaso sa Cordillera, Ilocos, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropangan, Eastern Visayas. Samtang dugang pa nga balita, Department of Environment and Natural Resources ginduduso ang mas istrikto nga polisiya sa emission para sa pagsustener sa pag-upay sa kalidad sa hangin sa nasod. Ginpahayag sa Department of Environment and Natural Resources o DNR nga kinahanglan ang mas istrikto nga emission control base mapreserbar ang pag-upay sa kalidad sa hangin nga naobserbaran sa tuig 2024. Sumala sa Environmental Management Bureau, nagkamayada sa dako nga pag-ubos sa level sa particulate matter sa bugos nga nasod. Sa Metro Manila, ang PM10 naghamubo sa 710.4% tikang sa 46 geometric mean sa 2016 ngadto sa 38 geometric mean sa 2024 sa bugos nga Pilipinas. Naghamubo ini sa 28.2% nga harayo sa 60 geometric mean nga limit. Para naman sa PM 2.5 mas dako ang pag-ubos 37.6% sa Metro Manila nga antikang sa 20 ngadto sa 16 geometric mean sa bugos nga nasod ubos sa 25 geometric mean nga limit. Nagpakita gihapon ang datos nga 65% sa mga highly urbanized cities nakasunod sa air quality guideline nga mas itaas pa sa target nga 62%. Basar sa DNR ini nga progreso resulta sa pagpaluya sa vehicular nga industrial emissions pero kinahanglan pa sa dugang nga regulasyon base mapadayon ang maupay nga kalidad sa hangin. Dugang pa nga good news, 7,000 nga mga parag-uma nakabenepisyo sa benteng bigas sa meron na program. Basar sa Department of Agriculture o DA nga mayada sa 7,000 nga lokal nga parag-uma ang nakapalit sa 20 pesos kada kilo nga bugas sa ilarom sa benteng bigas meron na program nga ginpahilawig sa 2 Agosto 13. Target sa DA nga umabot sa 5 ka milyones ang magbibenepisyo nga nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Kada parag-uma gintutugutan makapalit sa 10 kilos kada bulan o usa ka sako nga 50 kilos. Saya na sobra 70 nga tonelado nga bugas ang nabaligya sa mga parag-uma nga trabahador sa uma. Antes pa ini nakabenepisyo ang mga senior citizens, solo parent, PWD, 4-piece beneficiaries nga minimum wage earners. Ang subsidized nga bugas mapapalit sa 18 nga NFA warehouses sa Cordillera, Cagayan Valley nga Central Luzon,
produksyon samtang 20 pa nga warehouses ang naka-standby para sa mas haluag nga pagbaligya. Sumala sa DA ginpapahilapad gihapon ang programa sa 211 nga kadiwa ng Pangulo sites nga kundiin sobra 365,000 nga Pilipino ang makakabenepisyo. Dugang pa naton nga good news, DMW ginkikita ang digital kiosks para sa masunod nga mga OFW caravan. Ginkokonsidera sa Department of Migrant Workers ang pagbutang sa digital kiosk sa masunod nga OFW serbisyo caravan base madugangan ang kapasidad sa serbisyo katapos magserbe sa haros 1,000 nga OFW sa Saudi Arabia sadton naglabay nga semana. Sumalakan Secretary Hans Leo Kakdak, ini nga kiosks magdudugang sa face-to-face transactions. Sa ikapito nga leg sa Alcobar dira sa Agosto 15 kutob 16 nakabenepisyo an 980 nga OFWs nga nakakarawat 4,492 nga serbisyo. Ante sini ginbuhat gihapon ang caravan sa Jeddah nga nagserbe sa 1,263 OFWs nga mayadason 4,047 nga transaksyon. Tikang san paglansar sa Hong Kong sa Hunyo, ang programa nakaserbe na sa 11,545 nga OFWs nga may 29,044 nga transaksyon. Na-record nga ang nagkikinahanglan nga serbisyo maawan pag-issue sa OWA e-cards, national ID, ng civil registry documents. Asyado ang kabagusan sa naton mga nahibilingan nga good news yan ang Kulop San Martes. Aton oras 46 minutos sa naglabay sa alas 3 mabalik kita sa aton programa pagkatapos la san pipera nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng rehiyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa rehiyon. One Region, One Health. Aton oras, 49 minutos sa naglabay sa alas 3. Kamuin padayon nga namamati sa Cope with Me dinhila sa 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog. Ngan sa pagkena may nakata announcement
para sa aton siyahan nga announcement an munisipyo san Gandara ginanunsyo an pag-abre sa nominations para sa Susbaranan Outstanding Gandareños 2025 nga usang recognition program nga nagtutuyo nga mahatagan san honor an mga Gandareños sa mga magkadrudilain nga sektor nga advokasya. Para sa sectors of recognition, pwede manominate an exemplary Gandareños sa mga masunod nga kategorya: business and entrepreneurship, agriculture and fisheries, public service and governance, health and allied services, education, faith-based and religious leadership, culture, arts and heritage, solo parent, and sports and youth development. Para naman sa criteria for judging, experience o excellence in field 30%, impact and contribution 30%, integrity and good character 20%, and service to the community 20%. Para sa mga karuyang mag-nominate, adi ang kwalifikasyon san iyo inonominate. Una, kinahanglan nga Gandareño by birth or origin nga nagpakita sa outstanding achievement sa era field nga kilala sa era good moral character nga integrity. An awards and recognition makakarawat sa plaque of recognition para sa top 3 finalists per category ng plaque of excellence for the outstanding Gandareño sa kada kategorya. Para sa mga karuyag mag-nominate, adin mga importante nga mga dates. Una, nomination deadline ini in sa September 1, 2025. Utroon ko, nomination deadline September 1, 2025. Judging period September 11 to 12, 2025. Nga awarding ceremony sa September 27, 2025. Para sa pag-submit, alay nala pag-submit sa accomplished nomination form nga available sa Mayor's Office o Municipal Tourism Office, curriculum vitae o profile sa nominee, recent 2x2 photo, certification of good moral character nga mga importante nga mga supporting documents, sugod sa award citations o mga pictures. Para sa iba pa nga detalye, pwede niyo tawagan ang ading numero 0926-019-5898. Ngan pwede lawat ka mo mag-email sa john.tan@nwssu.edu.ph. Otrohon ko, john.tan@nwssu.edu.ph. Ngan matikang naman sa Department of Education o DepEd, pwede na tumawag sa Learner Rights and Protection Office o LRPO para i-report ang mga kaso san pan-abuso kontra sa mga estudyante. Para sa pag-report, adi ang Learners Telesafe Contact Center Helpline, pwede niyo tawagan at 02-8632-1372. Pwede liwat ka mo magtawag sa mobile number o cellphone number at 0945-175-9777. Otrohon ko, 0945-175-9777. Ngan pwede liwat ka mo mag-email sa weprotectlearners@deped.gov.ph. Ngan pwede liwat ka mo mag-message ngan bumisita sa official Facebook page sa DepEd Learner Rights and Protection Office. Ngan kay harani naman mag-alas 4, niyan nga alas 4, tara, durungan kita mag 4 o'clock sa Bayang Habit para denget out. Niyan nga alas 4, ayaw kita kalimot nga mag-search and destroy sa mga lugar nga pwede panimalayan sa lamok, sugad sa mga daan nga paligad, balde, ngandram, alulod, luho sa tuna o sa kalsada, vase, anything and anywhere nga ginteterukan san tubig, pwede iton maging panimalay o breeding site san kete-kete ngan lamok nga nagdadara san tubig. Mao nga niyan nga alas 4 pamilngon naton iton ngan ipanlabog ngan para sa ton mga may adasan balday ngan drum nga waray takop, alayo nalaliwat pagtakop san ayo balday ngan drum para diriton maging breeding site san kete-kete ngan lamok. And of course, samtang nagsisearch and destroy kita, ayaw liwat
At syempre, naton kalimtan nga proteheran ang naton kalugaringon, magsulot kita sa long sleeves, long pants, ngan magbutang mosquito repellent sa exposed nga skin para diri kita makagat sa lamok. Once again, niyan nga alas 4, samtang namamati kita sa billboard, tara talinguhaon naton mag 4 o'clock sa Bayang Habit para denget out. Ngan bueno nga na nagtatapos ang aton Martes nga edisyon sa naton programa. As always, nagpapahinumdum kami sa iyo to be the grace you need for yourself. That's all for today's episode of Cope With Me. Mababatian niyo permi kada alas 3 hangtod alas 4 tikang Monday to Thursday. Kaupod naton sa Master Control sa Ramaman at Perito si Joven Cardenas ngan si Kuya Israel Gonzalez. Masunod ang news update ngan pagkatapos masunod naman ang iyo paborito nga programa ang Billboard. Aton oras 3:55. Salamat sa pamati. Again, this is Suzette Pretencio. Kaupod niyo permi sa Journey Called Life. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports,